Mamaya po, mamaya po. Mamaya po. Dito. Pasok muna tayo. Saka lang, yung ano lang po. Wala na ba yung maliliit na ganito na puro puto lang? Wala. Ano kasi ito eh, ayan ang mga ibig sabihin ng mga ganito. So ano, Magkano to? dalawang buto. 20 at 50. Neng, teka lang. Mupalit, musindi ka kanila, di ba? Musindi mo, di ba? Kasama yung Isa. Ako na. Ilan po? Kailan po tilikan? Ayan yung pampamilya, madam. Ay, hindi ko, ano kabisa. Teka lang. Hawakan mo muna. Ano yan, gang? Ano po yan? Kalusugan. Ayan po mga meaning niya, no? Magkano isang ganito? 50 yan, ano? And then, Ikaw, ma'am. 50. di kami na magtita. Madam, pansinin mo naman Dito, tatlo. Kasi yung maliit, ganyan. Hawakan mo ning Maganda. Alam mo silang polo ko pagbabiyahe. Solid fiberglass yung madam. May pandikit na sa ilalim. Ayan. Ma'am, ikaw naman daw. Alukin ko madam yung polo. May pandikit na yan sa ilalim. Tita, Mayroon po ako. Solid fiberglass. Alin po? Magkano? Magkano? Dito po 35 po, 3 po 100. Pag dito po 5. Ha? 100 po dito. Dito po 3. Tatlo. 5. Pag mo ko 200 magagawa ng pito, Pagbibiyahe. Uy, wag. Madam, pansinin mo naman ako, madam. Uy, teka lang. Ano Bawal lang kasi dyan, madam. Oh. Papagalitan tayo yun. Hindi ko alam po. Sorry. Mga tindera lang, madam. Tatlo 100. Apo, pag mo ko 200 gagawin ng pito. Ha? Pito 200. Ito lang kaya. Madam, pagbabiyahe. Ito for health. Pero ano, 5 por ano. Ito na lang siguro, darling, 5. Paganda, pansinin mo naman yun. Pagbabiyahe, ma'am, sa health, yun ninyo sa business. Teka lang po. Mahina po ang kalaban. Mahina po ang kalaban. Dito na lang po tayo sa ano. Lima mo. Para may brain. Ito, madam, may malaki din. Ay, makabuhay ng mga ano na. 200 sa'yo, ate. Ano, wala. May barya ka? 100. May barya ka po? 200 daw ba sa'yo? 200 plus Hindi po, 100. 100 lang po sa akin. Ay, 100. Oo nga pala. Pahinga akong barya. Baka meron kayo. Hindi din ako, madam. Ito po. Pabarya nga po dahil ano. Bahagyan ako ng blessing. Ito lang po, wala kaming pauwi nito. Andun na yun. Ano ko, madam? Magkano nito? Yung ganito, ma'am, 100 ko lang ibibigay. Yung ito, may mas malaki tayo. Mayroon akong malaki nito. Yopay. Mayroon na ako. Mayroon na po ako. Magpapabarya lang po sana ako dahil. Ayan, madam. Magkano ito? 1, 2, 3, 4, 5. Ate, Thank you, ma'am. ito yung sa'yo. Tapos, 100. Thank you. 100 ko na lang binigay, madam. Sa mga kasama niyo. Santo Niño? Antipolo yan, madam. Yan po yung biyahin dito. Ano? Yung mahal na biyahin, madam. Daw dito daw yung, ano ba yung sabi mo, biyahe? Ayan po yung pagbabiyahe. Ito, madam, yung sa health. Yun ninyo sa business. Kasama na nga po kayo kasama. Yan, ma'am, gusto mo mag-ina. Ito. Asan? Ito, madam, mag-ina po yung dalawa na yan. Nasa rin. Ito yung for health. 100 ba rin? Yes, ma'am. Bali, 200 lang yung dalawa. Hindi, isa lang. Bigyan na lang kitang giveaway. Isa lang. Ayan, bigyan Isa lang. Isa lang, darling. Okay na po ito. Ito na. Ay, yung atipulo na lang talaga. Thank you. Ayan na sa'yo. Sorry, huwag na muna po. Huwag na muna. Andito na yung kasama ko. Plastic ito mo para pang alternate sa bahay. Wala, mayroon na ako. Makashare ka na lang din ng blessing sa akin. Mama ko lang din. Sorry, mayroon na ako. Mayroon na ako, darling. Pagbenta mo. Sana ba yung mga kasama ko? Andun na, iniwan ako ng kasama ko. Bye-bye. Pasensya na. Sa ano na lang. Namin ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na
upang malapit niya ang sinong matagpuan niya ay makaanin sa bagong pananampalataya. Maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglagay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pa, nasubasog siya. Narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya. Saulo, Saulo, bakit po ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang inyong inuusig, tugon sa kanya. Tumindig ka pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Nagilihan ang makasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sino man. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa Galilee, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo, sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakanta. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, kaglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote, upang dapin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, kumaroon ka, sapagkat hinilang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga higil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang isin, alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako dito ng Panginoong Jesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyan. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo ay ilang araw nakasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayod dalhin sa tanan, mabuting balitang araw. Humayod dalhin sa tanan, mabuting balitang araw. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayod dalhin sa tanan, mabuting balitang araw. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin, dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Humayod dalhin sa tanan, mabuting balitang araw.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano may bibigay sa atin ng tao ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan niyo, malibang kanin niyo ang laman ng anak ng tao at hindi ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Kaya hindi naman ang sino mang kumain sa